Isang Batangkenyong walang takot. Sa inyo, Walang mga inuurungan. Umabot ng 1 year, nagsara na. Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batanggenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. May nakita ko ditong balita, post galing po sa News 5 na kung saan mga kababayan, may nasabi po etong si Senator Bato na naka-quote na po ngayon. Dito po sa News 5 mga kababayan, ang sabi po dito, basahin po natin muna ha. Eto daw, sa credibility nitong si Morales. Ngayon sabi niya dito, he has his own share of the truth. Yan yung sabi ni Senator Bato de la Rosa. Sa kabila ng pagkikwestiyon ng marami, sa dating PIDEA agent na si Jonathan Morales, naniniwala si Senator Bato de la Rosa na kahit sino ay maaaring mapakinggan at magsabi ng totoo. So parang ang sinasabi dito ni Senator Bato de la Rosa mga kababayan, sa kabila ng binabato ng mga issue dito kay Morales, tingin niya mga kababayan or kahit na sino na nasa kalagayan ni Morales, may kakayahan po na magsabi ng katotohanan. Ngayon mga kababayan, kung mapapansin po ninyo, sinasabi ni Senator Bato de la Rosa yan. Pero nung si Picoy gustong magsabi ng katotohanan mga kababayan, kitang-kita po ninyong lahat. Kitang-kita po natin mga kababayan na talagang sinasapawan nitong si Senator Bato de la Rosa. Ngayon ipagpatuloy pa natin, sabi pa dito, gate pa niya, hindi naman ibig sabihin convicted o kriminal ay masamang tao na at wala ng karapatan na mapakinggan. Di ba mga kababayan, kita nyo ba yung ginawa niya kay Picoy? Pinakinggan ba niya mga kababayan? Sa totoo lang, kasi kitang-kita natin doon sa mismong hearing, hindi talaga mga kababayan napakinggan itong si Picoy. Ito para sa akin ha, in my own opinion, mga kababayan at base rin po sa opinion ng mga netizen. Ano po, na kung saan sinasabi po nila na parang unfair naman kay Picoy, yun nangyari doon sa hearing. Na kung saan gustong-gustong ilabas nitong si Picoy yung kanyang ebidensya at nakikiusap si Picoy na pakinggan ni Senator Bato de la Rosa pero hindi po napakinggan. Sabi pa dito, I maintain na mayroon akong paniniwalaan or pinaniniwalaan doon sa sinasabi niya. Meron din akong hindi pinaniniwalaan. That's the purpose of the hearing. Kailangan pakinggan natin at it's for us to assess and evaluate yung sinasabi niya ayon kay Senador. Sabi dito mga kababayan, kung makikita nyo dito sa quote-in-quote, sabi dito, sa credibility of Jonathan Morales, yan yung sabi niya, yes, I understand na may questionable yung kanyang pagkatao dahil nga sa kanyang mga previous record, di ba? But then, I maintain na kahit sinong convicted na kriminal, di yan. Sino pang pinakamataas na tao sa balat ng lupa? He has his own share of the truth. Yan yung sabi dito. Kaya pwede pa rin na nating pakinggan, hindi naman ibig sabihin convicted ka o masamang tao ka. Hindi ka pwedeng magsabi ng totoo. Okay, tanyo mga kababayan, nagawa niya pang sabihin yan. Pero yung nangyari kay Picoy mga kababayan, marami po talaga ang nadismaya. Kahit sa Facebook, tingnan nyo mabuti. Pag sinisearch ninyo yung pangalan ni Eric Picoy Santiago, popular po siya ngayon. Kasi nga, marami mga tao mga kababayan na naghihintay nung ebidensya dapat na ilalabas nitong si Picoy. Kaso nga lang, hindi po napakinggan ni Senator Bato de la Rosa at kada magsasalita itong si Picoy, talagang alam niyo yung yung parang tinatakot, di umano. Mga kababayan ha, di umano. Yung parang estilo ni Senator Bato de la Rosa kapag ka nanggigigil. Ganun po yung ipinakita niya mga kababayan dito po kay Picoy. Ngayon, eto, may isa pa akong balita na nakita na kung saan sinasabi po dito mga kababayan, eto pa daw, naglabas naman ng saloobin etong si Senator Bato de la Rosa. Sabi niya dito, wala po akong na-experience na mga senador kine-question ng hearing. Sa 5 taong pagiging senador ni Senator Bato de la Rosa, ngayon lamang aniya siya nakarinig at nakaranas ng ilang mga senador ay kine-question at pinapatigil ang pagdinig ng isang komite. Sabi pa dito, kasunod ito ng pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa umanay PIDEA leaks kung saan nasangkot si dating PIDEA agent Jonathan Morales. Kung magkakaroon tayo ng comparison at ay compare natin for the sake of discussion,
yung nangyari nga sa sinabi niyang formally, wala ka man lang narinig na senador na kalaban ni President Duterte o alyado ni Duterte na nagpapatigil sa hearing. Wala rin kumi-question kung sinong invite or ini-invite. Hinahayaan natin yan because we respect the chairman of the committee, giit pa ni De La Rosa, mga kababayan. Pero kung titingnan po natin, noong panahon ni Duterte, may isang senador na nagrereklamo na kung saan may panawagan siya dito kay Duterte na wag pong pakailaman yung investigasyon ng Senado. Di ba kung matatandaan ninyo, sino yung tinutukoy ko na nagrereklamo? Si Senator Manny Pacquiao, mga kababayan, or si former Senator Manny Pacquiao na kung saan may panawagan siya kay Duterte, hindi umano, wag pigilan yung mga pumupunta mga resource person doon po sa Senado nung hinihiring yung patungkol po doon sa Parmalin. Ngayon kung titingnan po natin mga kababayan, bakit nga ba si Senator Bato de la Rosa parang tila kini-question ng ilang mga senador or mga dating senador, mga kababayan, dahil may nakikita na pong mali doon sa ginagawa ni Senator Bato de la Rosa. Kung wala naman nakikitang mali, mga kababayan, hindi naman po siya questionin or ipapatigil di umano yung kanyang hearing. Kaya lang naman kasi mga kababayan, nasabi, kung makikita ninyo yung sinabi ni Senator Chis Escudero na parang sinasabi niyang itigil na lang yung hearing, mga kababayan, talagang kahit sino naman po, kahit nga yung mga netizen, ang sinasabi, itigil na, i-stop na ni Senator Bato de la Rosa yung hearing. Kasi nga, unang-una mga kababayan, ang ginagamit po sa mga hearing na yan, na pera ay pera po ng taong bayan. Pangalawa mga kababayan, sayang lang po yung oras. Bakit natin po nasabi? Kasi mga kababayan, yung pinag-uusapan po dito ay hindi naman po interes ng sambayan ng Pilipino. Kasi mga kababayan, ang panawagan nga nung iba na dapat natatalakay at napapag-usapan po dyan, yung patungkol po sa rice tarification law para makatulong po sa mga kababayan po nating Pilipino. Ngayon, ang nakakapagtaka lang kasi, bakit etong di umano walang kakwenta-kwentang hearing mga kababayan na kung saan yung sinasabi ng isang resource person na pilit pinaniniwalaan ng iba puro hearsay lamang po at mga salita at walang sapat na dokumento mga kababayan na magpapatunay na tama at totoo yung kanyang sinasabi. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, marami na ang naiinis at napipikon dito sa hearing na ito ng mga netizen na kung saan sinasabi ng iba, sayang lang daw yung boto nila kay Senator Bato de la Rosa. Sayang lang daw mga kababayan yung tax na ibinabayad po nila sa ating gobyerno na nagagamit sa mga ganitong klase ng pagdinig. Ano po na kung saan mga kababayan, hindi naman para sa interes ng sambayan ng Pilipino yung pinag-uusapan po dito. Ngayon, kung titingnan po natin, talagang kikwestiyonin talaga yan ng ilang mga senador at ng ilang mga dating senador at ng mga mambabatas. Kasi nga mga kababayan, hindi naman po kasi interes yan ng sambayan ng Pilipino. Bakit sinasabi nung iba na ito daw hearing ni Senator Bato de la Rosa mga kababayan, talagang circus. Kasi nga naman, may isang clown doon. At yung clown na yon mga kababayan, yun po yung si Morales. Na hanggat si Morales yung pinaniniwalaan, dire-diretso ang takbo ng circus. Kayo po, ano po ang komento ninyo? Hingil po dito. Sa sama ng loob ni Senator Bato de la Rosa o sa paglalabas po niya mga kababayan ng kanyang saloobin patungkol po dun sa mga ilang senador mga kababayan na tila kumi-question ng kanyang hearing mga kababayan patungkol po dyan sa PIDEA leaks. Ano po ngayon mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo, hingil po dyan. At pupunta na po tayo mga kababayan dito po sa next topic pa natin. Eto, pakinggan na po natin. Galing po ito mga kababayan sa PTV Philippines. Ang sabi po dito, ilang dating senador kinwestiyon ang pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado hingil sa umano'y PIDEA leaks mga kababayan. Kasi nga naman kung titingnan po natin, mismo nagsalita na etong si Senate President Juan Miguel Zubiri dun sa mismong hearing ni Senator Bato de la Rosa na kung saan pa nga nagdrama pa di umano etong si Senator Bato de la Rosa. At alam din naman natin mga kababayan na nagsalita din etong si Senator Chis Escudero na kung saan ang pahiwatig mga kababayan parang itigil na etong hearing ni Senator Bato de la Rosa. Kaya nga kung makikita nyo, nakiusap pa si Senator Bato de la Rosa dito kay Senator Chis Escudero na hayaan siyang mabigyan ng isa pang hearing, mga kababayan. Ngayon, eto pakinggan po natin yung komento
ng ilang mga dating senador patungkol po sa pagpapatuloy ng PIDEA leaks nitong si Senator Bato de la Rosa. Dating Senador pinuna din ang investigasyon ng Senado hinggil sa umano'y PIDEA leaks dahil tila sayang lamang umano ito sa oras. Dumipensa naman dito si Senador Bato de la Rosa na chairman ng komite na nagsasagawa ng pagdinig. Si Daniel Manalasta sa sentro ng balita. Sa social media, idinaan ni dating Senador Ping Lacson ang kanyang patutsada sa pagdinig ng Senado sa umano'y PIDEA leaks. 5 puntos ang ipinunto ng dating senador at tinawag niya itong isang scrap of paper. At marami lang daw inabalang tao. Tama rin daw ang nakabiting tanong ni Senator Chis Escudero na hanggang kailan ba matatapos magpatawag ng resource persons. Sumagot si Senator Kasi mga kababayan, biruin nyo ha, ang pinakamadiin talaga dito sa sinabi ni former Senator Ping Lacson, mga kababayan, yung number 5. Ano po kasi 5 po yung binitawan niya, yung the leaked document exists. An agent can type an intelligence report. Yung number 3, the said report was never submitted even for initial evaluation by his immediate superior. Number 4, there is no official report on record. Eto mga kababayan yung pinakamatindi. Yung number 5, it is a scrap of paper mga kababayan. Ang daming inabalang tao. Kasi kung titingnan po talaga natin, yung hearing ni Senator Bato de la Rosa na kada may babanggitin si Morales, ipinapatawag niya ng ipinapatawag mga kababayan. Pero yung mismong pinagmulan nung leak na si Maharlika, hindi po nila maipatawag sa Senado. Hindi po nila mapapunta sa Senado. At kung ano pa yung mga binabanggit na tao nitong si Morales, yun po yung inaabal at pinapatawag. Bakit hindi po tayo mag-focus? Bakit hindi po natin pagtuunan ng pansin yung mismong nagpakalat ng leak? At baka yun po yung may alam kung sino ang nagbigay sa kanya ng mga documents na yun, kung totoo man po yan. Kaya ang dapat po talaga na papuntahin ng Senado, walang iba kung hindi etong si Maharlika para matapos na po yung PIDEA leaks na yan. Kasi si Maharlika lang talaga mga kababayan ang makakasagot ng lahat ng accusation mga kababayan nitong si Morales sa PIDEA. Kasi unang-una, kung may isang tao na nagbigay kay Maharlika, si Maharlika lang yung nakakakilala dyan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. daw inabalang tao. Tama rin daw ang nakabiting tanong ni Senator Chis Escudero na hanggang kailan ba matatapos magpatawag ng resource persons. Tama. Sumagot si Senator Bato de la Rosa na naunguna sa ginagawang pagdinig sa patutsada ni Lacson. Para sa kanya, aksaya para sa kanya, sa akin hindi aksaya ng panahon dahil ginugulang ko talaga ito ng panahon dahil napaka-importante po na ma-address itong issue ng unauthorized disclosure of classified documents. Pinuna rin ni dating Senador Antonio Trillanes ang ginagawang pagdinig ni Senator Bato. Sinabi ni Trillanes na dead end na ang pagdinig. Pinipilit na lang ito ni Bato de la Rosa para mag-create ng controversy. Naghahanap sila ng opening kung paano pa mapapalaki ito para lang ma-agitate yung general public. At saka mga kababayan, sorry po ha, eto ang komento dito ng napakaraming tao. Ginagamit lamang daw po etong PIDEA leaks na ito para mapagtakpan at mapalamig yung issue nitong si Kibuloy. Mga kababayan, kasi nga naman, kung lahat ng tao, lahat tayo nakafocus dito sa PIDEA leaks na ito, mga kababayan, mawawala po sa kamalayan ng sambayan ng Pilipino kung ano na ba talaga yung update sa kinakaharap na kaso nitong si Kibuloy at kung ano na nga ba yung update sa paghahanap dito po kay Kibuloy. Yun po yung sinasabi ng ilang mga netizen. Ngayon mga kababayan, ang sa akin kasi Koko tatanungin nyo, kung gusto ni Senator Bato de la Rosa na matapos ang lahat ng ito, ang lahat ng usapin patungkol po dyan sa PIDEA leaks nang hindi na nang-aabala ng ibang tao, ipatawag niya si Maharlika. Pilitin niya na mapapunta ng Senado etong si Maharlika. Kasi si Maharlika lang naman makakasagot ng lahat ng yan. Kasi sa kanya nagmula yung leak na galing po sa PIDEA. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Well, kay Senator Bato de la Rosa, itigil niya na yung kahibangan na yan. Bukod dyan, Tama. may mabigat pang alegasyon na pinakawalan si Trillanes. Si Duterte mismo
Siya mismo yung nasa likod ng lahat na yan. Kasi kailangan nilang makabalik sa pwesto para maproteksyon nila yung kanilang sarili. Lalo na nalalapit na itong pag-issue ng warrant of arrest ng Tama. ICC. Kaya they have all the motives para Hindi naman natin pwedeng sabihin nagsisinungaling si Trillanes, mga kababayan. Kasi nung nagsabi si Trillanes, nalalabas by June or July, mga kababayan, yung arrest warrant galing po sa ICC, mismong nagsalita yung abogado ng mga biktima ng AJK, mga kababayan, na talagang pamula nga po ngayon hanggang sa mga susunod na buwan, mga kababayan, malaki ang posibilidad na lumabas po yung warrant of arrest galing po sa ICC. At ang uunahin po, mga kababayan, di umano, base po dun sa abogado po yung si Conti, mga kababayan, Attorney Conti, ng abogado ng AJK na may posisyon sa ICC, pamula daw po ngayon hanggang sa mga susunod na buwan, lalabas na yung arrest warrant at ang uunahin po, walang iba kung hindi etong si Duterte. Sina Bato, Bongo at BP Sara Inday Duterte, mga kababayan, second batch po sila. Yun po yung pagkakasabi. Di umano, mga kababayan ngayon, hindi natin pwedeng sabihin na yung mga sinasabi ni former Senator Trillanes kasinungalingan. Kasi yung sinabi niya about sa ICC, about do sa paglabas ng arrest warrant, galing sa ICC ay nangyari po at nagkakatotoo. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. gawin ito. Sagot naman ni De La Rosa, Yung Trillanes, wala akong pakialam kahit na anong gawin niyo sa akin, hindi ko na sasagutin yan. I do not, wala akong intention na i-dignify yung kanyang mga statement. ayon naman kay Attorney Salvador Panelo, Di ba? Ayaw nang sagutin ni Senator Bato de la Rosa yung mga patutsyada ni former Senator Trillanes. Kasi nga, mga kababayan, wala basag sila doon sa sinabi ni former Senator Trillanes, mga kababayan, nalalabas yung arrest warrant ng ICC pamula ngayon hanggang sa mga susunod na buwan. At nangyari nga, mga kababayan. Ngayon, wala nang masabi na rebat etong si Senator Bato de la Rosa dito po kay former Senator Trillanes. Ano po, ipagpatuloy pa natin? isa sa kaalyado ni dating Pangulong Duterte, walang kinalaman si Digong sa umano'y PIDEA leaks. Pati raw ang umano'y nakaumang na warrant of arrest ng ICC laban sa dating Pangulo ay isa rin daw fake news. Ayon kay Senator De La Rosa, posibleng isang pagdinig na lang ang gawin nila sa susunod na linggo. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Ano yung sabi ni Panelo, mga kababayan? Ano yung sabi ni Panelo? Yun daw pong paglabas ng arrest warrant, galing daw po sa ICC, fake news daw po. Pero yung mismong nagsalita na may posisyon sa ICC, pwede ba nating sabihin na fake news din yun? Mismong siya na nga yung nagpaliwanag, mga kababayan, nakapamula ngayon hanggang sa mga susunod na araw, lalabas na po yung arrest warrant galing po sa ICC. Ngayon, mga kababayan, alam nyo, dalawa yung inaabangan ko dito sa pagpasok ng June or July. Mga kababayan, yung arrest warrant galing po sa ICC at saka yung video ni Maharlika. Kasi di ba sabi nila, by June, mga kababayan, ilalabas na po nila yung video na naandi dito itong si PBBM na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ngayon, mga kababayan, patapos na ang buwan ng Mayo at malapit na po ang June. Dapat mailabas na nila, mga kababayan, yung sinasabi nilang video. Kasi baka ang mangyari, mauna pa yung arrest warrant galing po sa ICC bago pa nila ilabas yung video kung mayroon man, mga kababayan. Pero kung wala, isa lang ibig sabihin yan. Fake news si Maharlika at naloko niya ang kanyang mga viewers. Ano po ngayon, ipagpatuloy na agad natin, mga kababayan, dito pa sa isang balita na nakita po natin na kung saan na-interview po nitong si Ted Pailon, mga kababayan, at ni DJ Chacha etong si Senator Bato de la Rosa. At meron po siya mga kasagutan, mga kababayan, dun po sa mga patutsyada sa kanya ng ilang mga senador. Ano po na nagbibigay ng kanilang saloobin patungkol po dito sa third hearing nitong si Senator Bato de la Rosa patungkol po sa PIDEA leaks. Ngayon, ipagpatuloy na agad natin. Ikinikredit po natin ito sa News 5 Everywhere. Ano po, at i-play na po natin. Nasa ating po linya si Senate Committee Chairman on Dangerous Drugs, Chairman Senador Bato de la Rosa. Sir, good morning po, sir.
Good morning, Ted at DJ Chacha. Good morning po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay. Opo, salamat po sa inyo pong panahon. May unang tanong po si Chacha. Go, Cha. Yes po, Senator. Hindi ko sure kung nabasa nyo na po itong tweet ni Senator Ping Lacson ukol po dito sa PIDEA leaks na ginagawa ninyo. Nakita nyo na po ba ito? Hindi pa po, hindi pa. Oo, sige, basahin ko po sa inyo yung mismong tweet po ni Senator Ping. Sabi po niya dito, PIDEA leaks. Number 1, the leaked document exists. Sabi niya po sa pangalawa, an agent can type an intelligence report. Pangatlo, the said report was never submitted even for initial evaluation by his immediate superior. Ma'am Ninita Umali, may galab shoutout 4, there is no official report on record. 5, it is a scrap of paper. Ang daming inabalang tao. Ano po ang komento ninyo ukol po dito sa sinasabi ni Senator Ping Lacson? Yes, at some point, nag-agree ako at meron din punto na hindi ako nag-agree. Alin po? Pag sinabi niya, yung hindi ko nag-agree, yung sabi niya, scrap of paper. Scrap of paper po, hindi po kayo nag-agree doon. Yeah. Whether it has become an official document or not, but the fact remains na ito ay dokumento ng PIDEA at ito ay kinlasify. May tatak pa nga confidential, so it has to be dealt with accordingly. Hindi po yan dapat na bastang may palabas dahil it is already classified. At itong practice na ito, May mga tao na nga na gumawa ng ganyan, Senator Bato. Kaya nga sinasabi nung iba, kung mataas yung intelligence mo, hindi ka basta maniniwala na authentic yung documents na yan. Mismong si Senator, sino ba yung senador na nagsabi kay Senator Bato de la Rosa na kapag ka-record, hindi authentic? Si Senator Jinggoy. Mga kababayan, ano yung sabi ni Senator Jinggoy? Kung wala yung original paper, hindi masasabing authentic yan. Kung yan ay Xerox lang. Mga kababayan, kaya nga mas maganda mahanap yung authentic paper, mga kababayan, or yung original na papel. Ano po na sinasabi nitong si Senator Bato at nitong si Morales para masabi na authentic. Mga kababayan, kahit sino kayang gawin yan. Yung isa nga nating kasamahang vlogger, mismong habang naka-live ginagawa yan, Senator Bato. Kaya nga kung mataas yung intelligence po ninyo, eto sa akin lang naman, mababasa nyo nung maayos yung papel. Anyway, pagpatuloy pa natin. ito ay hindi maganda kapag nagtuloy-tuloy ito. It will bring down a nation kapag lalong-lalo na yung ating mga classified documents na classified as secret or top secret ay mga sagradong papel na yun ay mapunta. Alam niyo ang pinakamalala doon? Unang-una lumabas si Morales kahit hindi naman kita yung perma ni Morales. Kasi nga mga kababayan, naka-blurred. Yung mga pirma doon, naka-blurred yung mga pangalan, naka-blurred yung iba mga impormasyon. So hindi alam ng taong bayan kung si Morales ba yung team leader na nagsagawa po noon. Kasi nga unang-una wala namang record sa PIDEA. Walang record sa PIDEA, hindi kilala ng mga tao kung sino yung team leader. Bakit lumabas si Morales? Kasi nga mga kababayan, may purpose para sirain ang ating presidente. Ano po? At ayoko naman sabihin na coincidence yung paglabas ni Morales sa mismong video pa ni Maharlika kung saan lumabas yung leaks na sinasabing galing sa PIDEA. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sa ating mga kalaban ay tapos na ang Pilipinas. Doon po kayo hindi nag-agree. Yes pa. Yes Oo. pa. Dito po sa sinasabi niya, kasi nakakatatlong hearing na po tayo, no, Senator Bato. Sinasabi nga po Magpapaabot dito, pa. hindi lang actually ni Senator Ping, maging po ng ilang mga kasama ninyo sa Senado, na tila parang waste of time po ito talagang Tama. investigasyon. Doon po sa pangatlong hearing natin or after po ng 3 hearings natin, ano na po ang na-establish natin ukol po dito sa investigasyon? Well, unang-una, no, yung waste of time, siguro, opinion niya yan. Pero sa akin po, hindi po nasayang ang panahon natin dito. Dahil nga, sabi ko, mahalaga po ito na ating pansinin, bigyan ng solusyon. Itong, hindi lang naman ito ang leak na nangyari. Meron parang ibang... Ito yung para sa akin kung gusto ni Senator Bato de la Rosa na magkakwenta, yung kanyang hearing, mga kababayan, bakit hindi niya kaya pag-usapan or subukang talakayin
yung gustong talakayin ng Kamara. Ano po yung patungkol kay Yang. Ano po kay Michael Yang. Na kung saan nasasangkot po mga kababayan sa ipinagbabawal na gamot. Bakit hindi niya rin subukang talakayin yung sinasabi ni Las Cañas mga kababayan kung gusto niya talaga na magkaroon ng kwenta mga kababayan yung kanyang hearing. Ano po kasi yung PIDEA leaks mga kababayan, akala ko nga sa unang hearing tapos na yan eh. Hindi ko lubos akalain na aabot pa ng 4 na hearing mga kababayan. Kaya nga yung iba mga kababayan po nating Pilipino ang sinasabi bukod sa sayang. Ano po bukod sa sayang yung pera mga kababayan, pera ng taong bayan, sayang din daw po yung oras mga kababayan na dapat ang napapag-usapan ay yung mga mahahalagang bagay. Ngayon kung titingnan po natin, kung gusto talaga ni Senator Bato de la Rosa na maging maganda ang tingin sa kanya ng publiko at sang-ayunan siya na mga kasamahan niyang senador, bakit hindi niya talakayin yung sinasabi ni Las Cañas at bakit hindi niya ipatawag si Michael Yang na pinaghihinalaan mga kababayan na may kaugnayan doon po sa 3 billion na nasabat na ipinagbabawal na gamot dito po sa may Pampanga. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ang ibang mga nangyayari dyan at hindi natin alam na gaano naka-classified yung mga dokumento na nalik sa unauthorized disclosure nangyari napunta sa mga hindi dapat mapuntang kamay. Mapapilis mo, hindi po sayang, hindi po sa akin, hindi po sayang yung ating oras dito. Senator Bato, sabi nyo kanina, no, ang importante ditong issue kaninyo ay yung leak ng dokumento na baka magpagpabaksak na. Pakinggan ninyo ha, pakinggan ninyo yung tanong dito ni Ted Pailod. Mga kababayan dito kay Senator Bato. Ang bansa, ano po, pasakamay ng mga hindi dapat mapasakamayan ng mga tao. So, kung yun po ang sinasabi ninyo, nakahalagahan dito sa inyong pagdinig na ito, bakit pa kailangan humarap ni Jojo Ochoa? Ay, nabanggit siya, Ted. Ako naman, baka sabihin, mga tao na meron tayong tinatago, meron tayong pinagkukublihan, and then the people are asking for kung totoo ba yan. Ano ba naman kung sabihin lang yan na hindi totoo? Anong problema dyan? Yun lang naman sa atin, Ted. Kung di kung ayaw mo masabi, eto yung sa akin ha, kung ayaw masabi ni Senator Bato na wala siyang pinapanigan or wala siyang ikinukuble at gusto niyang ipatawag si Ochoa mga kababayan, bakit hindi niya rin ipatawag si Duterte na binabanggit ni Morales? Kung talagang wala talagang itinatago at ikinukuble mga kababayan para sa katatahimik po ng lahat. Kasi unang-una, ang nag-aakusa po kasi etong sina Morales at saka po itong sina Duterte kay PBBM na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya nga nakakapagtaka mga kababayan ang pinag-uusapan dito, PIDEA leaks, lumayo na ng lumayo yung usapin hanggang sa ang pinag-uusapan na po ngayon yung nilalaman ng dokumentong nag-leak. Napalayo na mga kababayan na kung saan ipinatawag na kung sino-sino. Mga taga St. Luke sa mga kababayan ipinatawag na rin. Dapat ipatawag din nitong si Morales yung mismong binabanggit niya na pinagmulan mga kababayan or taong nagsabi din nung nilalaman ng dokumento na inilabas niya, which is etong si dating Pangulong Duterte, kung talagang wala po siyang itinatago. Ano po ako mga kababayan, nagtatanong lang naman ako at sinasabi ko lang naman po yung totoo. Base po sa mga nakikita, naririnig at napapanood po natin at nababasa po natin sa mga pahayagan at mga artikel. Mismong napanood po natin na sinabi ni Morales na si Duterte din yung nagsalita po ng patungkol dyan. Kaya dapat, kung talagang walang itinatago, ipatawag niya si Duterte. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Mag-attend siya o hindi man talaga yan nakaka-apekto dyan sa leak na document na yan. Pero maraming maglalabasan na naman ng mga issue dyan na si Bato may pinagtatakpan, ayaw niyang kaya lang niyang tawagin yung mga ordinaryong tao porque may mga pangalan na yan ay ayaw na niyang ipatawag. Yung sa akin lang naman wala man akong habol dito talaga na siraan si Jojo Ochoa, wala man akong habol dito maninira ang taong akin lang magsabi lang kasi nabanggit siya Dapat pinakinggan mo yung sinasabi ni Picoy. Kung talagang walang itinatago, dapat hinayaan mo si Picoy na mag-explain. Dapat hinayaan mo si Picoy na ilabas yung kanyang dokumento at ipaliwanag ng maayos para malaman ng taong bayan kung ano yung dahilan, bakit nagawa ni Picoy mga kababayan
na utuin at iprank si Morales at saka itong si Enriquez, mga kababayan, para makarating ng Senado. Alam nyo, doon interesado ang sambayan ng Pilipino eh. Kahit ako, mga kababayan, nagkaroon ako ng interest doon. Ano po, nung nagsasalita na etong si Picoy at talagang pag tinatanong siya ng mga senador, sinasabi niya yung totoo. Mga kababayan, nung natanong si Picoy patungkol doon sa mga kaso po niya, sinabi ni Picoy yung totoo. Hindi katulad ni Morales na kahit na andudo na sa dokumento at binabasa na sa harap niya, itinatanggi pa. Mga kababayan, etong si Picoy, nagsasabi ng totoo at nakikiusap kay Bato na baka pwedeng mabasa niya at maipaliwanag, may explain sa harap ng maraming tao ng mas maayos para maintindihan ng lahat ng tao. Pero sinasapawan nitong si Senator Bato de la Rosa, di umano. Mga kababayan, ngayon ipagpatuloy pa natin. I'm giving him the opportunity to explain his side. Opo. Dapat tingnan niya sa ganung paraan, ganung perspektibo, no? Na since nabanggit siya na siya daw ang nag-order, baka sabihin naman niya sa akin na unfair ito si Bato. Hindi ako binigyan ng chance na mag-explain sa side ko, binakit ang pangalan ko. So, Okay. Opo. pakinggan natin siya. Sige po. So kung sinasabi po ninyo, binibigyan nyo ng chance yung mga nababanggit doon, at itong tao na binibigyan nyo ng chance opted not to attend, will you still issue subpoena? Ted, sabi ko nga, nakakwa na yan eh. Discretion na yan ng chairman. Kung kinakailangan niya ipatawag o hindi, at yung Nako. kung continuously ignore niya yung invitation, pwede siyang ma-issuean ng subpoena. Oo. Pwede rin hindi. So far, So paano yung kay Maharlika? Wala na yon, mga kababayan. Kasi yung chairman na yung parang di umano. Base kay Senator Bato de la Rosa, base sa pagkakaintindi po natin, parang chairman na po yung masusunod kung paiisuhan ba ng subpoena or hindi yung isang taong ipinapatawag na hindi dumadalo sa patawag ng Senado. Ngayon mga kababayan, kung titingnan po natin ha, so parang yung kay Maharlika, kung sakaling i-deny ni Maharlika at tanggihan niya yung mga patawag ng Senado patungkol po dito sa PIDEA Leaks issue ito mga kababayan, walang magiging problema etong si Maharlika. Parang ganun ba, Senator Bato, yung sinasabi mo? Kasi kung gusto mo talaga matapos yan, hindi ka na magpapatawag ng ibang mga resource person. Ang ipapatawag mo lang dyan, ang tanging ipapatawag mo lang, dalawang tao lang naman eh. Si Maharlika at etong si Jonathan Morales. Ngayon, tatanungin etong si Maharlika kung sino nagbigay sa kanya ng dokumento. At pag itinuro niya si Jonathan Morales, tapos na ang usapan. Mga kababayan, case closed na agad yung usapin niya sa Senado. Di ba napakasimple at napakadali lang? Ano po, kasi si Maharlika yung nag-leak ng dokumente, kaya dapat siya po yung ipatawag at kausapin ni Senator Bato de la Rosa at ng ibang mga senador. Ano po, na kay Maharlika lang lumalayo pa kayo. Ano po, ipagpatuloy pa natin. po, nakadalawa na po yatang imbitasyon kay Ginoong Ochoa. Itong last ho, dahil daw may COVID infection siya. So ano po ang inyong disposition dito bilang chairman dito po sa imbitasyon kay Mr. Ochoa? Ako, honestly, Ted, after snubbing my invitation for 2 times, but anyway, the second time was, yung first time, sabi niya, lack of material time, tinanggap natin yon pero maaga po na napadala yung, sa totoo lang, maaga napadala yung invitation sa kanya. Pero sige, tinanggap natin yung lack of material time. Yung pangalawa, sinabi niya na by COVID siya. So, tinanggap natin. We accepted police justification. At itong pangatlo, kaya nga gusto ko na sana siyang isyuhan ng subpoena para pumunta siya doon, magpakita siya. Sabi naman ng aking kasamahan, ang liderato ng Senado, na wag na lang siguro isyuhan ng subpoena dahil pupunta man daw siya, sisipot daw siya itong third hearing. So, hindi ko na pinatuloy yung pagpapirma ko ng subpoena para sa kanya. So, wala na po itong, wala na pong subpoena, invitation na lang po ang inyo po. Balik tayo sa invitation. Opo. Balik tayo sa invitation kasi nag-commit na siya na darating daw siya sa hearing. Opo. Kailan po itong inyong hearing, next hearing po, Senator? 20. Monday, Ted, Monday, 10 o'clock.
Opo. And you now expect Attorney Jojo Ochoa to appear, no? Yes, I expect I respect his yung word, yung kanyang sinabi na mag-attend siya. So, hintayin natin. Monday. Okay. But in case ba Senator, can you I hope you don't mind, no? Pero in case ba siya hindi pa siya sumipot dito, talaga ho bang kayo po ay desidido na magpalabas ng subpoena laban sa kanya? Kung hindi justified yung kanyang explanation, Ted, at pag-usapan namin sa member ng committee, kasi kung depende kung whether or not after this hearing sa Monday, makapag-decision ako na tapusin na yung Senate hearing, kasi baka sige tayo patuloy ng Senate hearing, baka meron na namang magsasabi dyan na meron talaga itong ulterior motive, itong hearing na ito dahil hindi pa tinatapos, ginagawang sarswela. Wala po akong intention na ganun din, kaya gusto ko lang tapusin as early as possible. Eto sa mga nanonood kung nanonood si Senator Bato de la Rosa, Senator Bato de la Rosa, willing po ako ma-interview po kayo kung gusto nyo lang naman po. Willing po ako ma-interview po kayo at marami po akong itatanong sa inyo kasi yung ibang mga nag-i-interview po sa inyo hindi po ata naiitanong si Maharlika. Bakit hindi po ipinapatawag yung number 1 resource person na pinagmula ng leak ng PIDEA? Kung okay lang naman kay Senator Bato de la Rosa, kasi dapat talaga po mapagtuunan ng pansin kasi naka-4 na hearing na magpapa-4 na mga kababayan. Kung sakali matapos ng Monday yung hearing ni Senator Bato, dapat mayroon po mapapanagot dyan nung nag-leak nung dokumento galing sa PIDEA kung totoo man po. Ngayon, dapat hindi po tayo lumalayo. Dapat ang pinag-uusapan dito, yung number 1 resource person na dapat nakapunta na sa Senado at nakuha na yung pahayag niya. Which is etong si Maharlika. Kaya nga, kung nanonood sa atin etong si Senator Bato, yung mga staff niya, willing po akong ma-interview etong si Senator Bato de la Rosa. At marami po akong itatanong about po dito sa PIDEA leaks. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pero not at the expense of the reputation of the Senate na pwede pala tayong isnabin ng mga inibitahan natin, naka-inibita tayo, in-isnab tayo. Please do not challenge the Senate. O huwag natin i-challenge dahil pag challenge tayo na magaling lang kayo mag-contempt ng mga ordinaryong tao, ordinaryong police, kinukulong ninyo, yung mga pangalan na tao, hindi nyo kaya, mati-challenge naman ang Senado niyan, Ted. Kaya please lang, yun lang akin, sana mag-attend sila. I don't mean harm to anyone. I don't mean, I have no bad intention. My purpose here is to seek for the truth. Yun lang naman ang aking tatanong. Dahil kayo sabihin mo, kahit na hindi na German, hindi na German sa PIDEA leaks yung sagot niya na yes or no kung siya ba ay siya ba ay nag-utos kay General Gadapan na huwag ituloy yung operasyon na yan, para sa akin, Ted, German pa rin yan sa aking trabaho bilang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs dahil nga droga ang pinag-usapan natin dito . Yun lang, clarification lang naman sa akin, Ted. Opo. So ang tanong po no, maging nila Senator Ping and Senator Cheese is hanggang kailan po matatapos yung pong pagpapatawag ng resource person? Well, sana naman pareho magkami mga senador, no? At sila naging chairman din sa kanyang committee. Never man ako naka-observe in my almost 5 years as a senator. Never pa ako as practice or as a matter of tradition. Kahit nawala yan sa rules. You cannot find that in the rules of the Senate. Pero yung practice namin dito ay binabase sa naging tradisyon ng Senado. Wala pa akong na-observe na wala pa akong napansin na yung discretion ng committee chairman as to who are going to be invited in his committee hearing ay kini-question ng mga kapwa senador. Kaya sana naman pagbigyan naman nila sana ako.
na Sobra-sobra na nga mga kababayan yung binigay sa kanya. Sobra-sobra na yung binigay kay Senator Bato de la Rosa. Nakaabot na ng 3 hearing mga kababayan at magpapaabot pa ng 4. Ano po, kaya nga kung titingnan natin mga kababayan, baka kaya siya kini-question or pinupuna na ng ibang mga senador kasi nga hearsay na nga lang po yung iniimbestigahan. Puro salita na lang mga kababayan at ipinipilit na lang yung 2 dokumento na sinasabi na nag-leak sa PIDEA. Kahit alam naman ng taong bayan at kahit alam naman natin mga kababayan na wala naman nga talagang documents na nag-leak sa PIDEA. Ano po, dahil kung pagbabasihan po natin yung takbo ng mga hearing ni Senator Bato de la Rosa, naandudo na sa mismong hearing na yon yung nagpakalat ng 2 dokumentong yon kung tunay man yung document na yon mga kababayan. Which is etong si Morales na di umano. Kasi kung makikita po natin, kung pagbabasihan natin yung sinabi ni Senator Jinggoy Estrada na si Morales yung tingin niya na nagpakalat ng documents mga kababayan, hindi po malabong mangyari po yon. Dahil unang-una, ayaw naman nating sabihin na coincidence lang na yung isang vlogger na nagpakalat ng documents, dun din siya na interview mga kababayan, yung gumawa ng dokumento. Kaya nga kung mapapansin po natin, kung si Morales nakakausap ni Maharlika, malaki ang posibilidad na si Morales yung kaisa-isang dating PIDEA agent na nagbigay ng dokumentong yung kay Maharlika. Kasi si Morales lang naman yung nanggaling sa PIDEA at taga-PIDEA na nakausap ni Maharlika. Wala nang iba pa. Kasi kung may nakakausap po si Maharlika na ibang mga taga-PIDEA, pihado tayo mga kababayan na interview na ni Maharlika yan. Pero ngayon, si Morales lamang po yung kaisa-isang galing PIDEA at taga-PIDEA na nakausap at na-interview ni Maharlika. Kung si Morales lang yung nag-iisang taga-PIDEA, galing PIDEA, dating taga-PIDEA, malaking posibilidad na sa kanya nagmula yung 2 papel na sinasabing nag-leak sa PIDEA. Kaya dapat po talaga ang i-contempt dyan, para sa akin in my own opinion, mga kababayan, walang iba po, di umano, kung hindi etong si Morales. Ano po, ipagpatuloy pa natin? mag-imbita ng as the chairman, bigyan sana nila ako ng konting respeto lang na mag-exercise sa aking discretion as a chairman. Wala pa akong narinig nung napansin na yung hearing noon ni Senator Gordon, kahit sino-sino na yung pinag-iimbita niya doon tungkol sa mali, no? Wala, sa pura discussion purposes. Wala kang narinig doon na Hindi, kasi magkaiba naman yung PIDEA leaks at saka yung Parmaline. Yung Parmaline kasi, Parmaline kasi mga kababayan, yun po ay may kinalaman sa interes ng taong bayan. Kasi pera po ng sambayan ng Pilipino, pondo ng sambayan ng Pilipino yung pinag-uusapan doon. Yung pinag-uusapan kasi dito mga kababayan, sa PIDEA leaks, hindi natin alam kung saan patungo. At hindi natin alam kung ano yung kapakinabangan ng sambayan ng Pilipino po dyan. Ngayon, ipagpatuloy pa po natin. Mga maka-Duterte na senador na nagharang-harang doon kung sinong dapat harangin na hindi pa atinin. Wala pong ganun. So, sana lang, ang akin lang, wala man itong politika, ang akin, walang politika. So, sana pagbigyan lang ako na ma-exercise ko yung aking discretion as chairman of Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Ganun din naman sila kung sinong imbitahan nila, wala po ko rin pakialam. Respeto ko rin sila pagiging chairman nila. Opo. Sige po. So, sa tanong po ngayon ng ating mga manonood, ano daw kailan ba daw ang ending nito? Yan. So, ito, pangkaraniwan po itong mga nanonood sa atin ngayon. Senator Bato, sabi nila, kailan ang tapos niyan at para makagawa na po kayo daw ng committee report? Expect natin, Ted, this Monday, kung sisipot na sana si Atty. Ochoa at saka yung si James Kumar na pinatawag natin, ako magsipot sila, you expect tapos na itong Monday. What about Maharlika? Kasi dapat hindi pa tapos yan hanggat hindi sumisipot si Maharlika, Senator Bato. Kasi sa kanya nag-leak yung dokumento. Dapat maipatawag mo si Maharlika sa Monday. Kasi dapat mapapunta niya si Maharlika sa Senado para matapos tong usaping to. Kasi hindi matatapos to mga kababayan kung si Ochoa lang, James Kumar yung ipapatawag. Paano naman yung pinagmulan ng usaping yan?
ano yun, ligtas mga kababayan, at yung mga taong nakaladkad, yung mga pangalan, yun po yung apektado mga kababayan. Dahil nga, alam naman natin kung gaano kabisi yung mga tao na ipinapatawag ng Senado. Yung mga resource person. Tapos minsan hindi lang mapapakinggan, hindi ko naman nila lahat. Di umano, yung kanilang mga opinion, katulad na lamang po yung nangyari dito kay Picoy. Ngayon mga kababayan, bakit si Ochoa lang, si James Kumar, nasan si Maharlika? Dapat si Maharlika ipatawag din sa Senado. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Gusto ko tapusin, Ted. Ayaw ko nang pahabain pa ito. Okay. Sige po. Sir, yun hong naging palitan ho ng mga salita ni Senator Jinggoy at saka ng inyong resource person. May mga ilang pong hindi kagandahan ang mga reaksyon sa nangyaring yon. Tama. Kayo po bilang chairman, hindi ho ba, ang sabi ho ng iba, hindi ba na ho kayo nagkulang para po sa pangangasiwa ng maayos po na diskusyon at palitan ng salita ng mga senador at resource person? Kasi nabastos dun nabastos dun mga kababayan etong si Senator Jinggoy Estrada. Kasi unang-una, karapatan niyang magtrabaho. Kahit sabihin natin na may kaso, si Senator Jinggoy, kailangan niya pa rin gampanan yung pagiging senador po niya. Alalahanin po natin, halal po yan ng bayan. Kaya dapat gampanan niya yung kanyang trabaho. Hindi porket may kaso siya, mga kababayan, hihinto na lamang po yung kanyang mundo doon. Mga kababayan, hindi porket may kinakaharap siyang kaso, hindi niya gagampanan yung kanyang trabaho. Ang problema lang kasi dito kay Morales, mga kababayan, masyado siyang nagmamagaling doon sa senador na nagtatanong sa kanya. Ano po, alalahanin po natin, si Morales, resource person, tinatanong ng mga senador. Pero ano po ang ginawa niya? Nung hindi niya nakaya yung mga tanong nitong si Senator Jinggoy Estrada, ad hominem attack yung ginawa niya. Inatake niya pabalik etong si Senator Jinggoy. At pinuna po niya, mga kababayan, yung kaso po ni Senator Jinggoy. Nga naman, para makakuha ng mga simpatya sa mga didilis supporter. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. I was able to maintain order in my hearing, Ted. Napansin mo, nung hinampas ko yung maso doon sa table, tumahimik man silang dalawa. So, when I said order, tumahimik silang dalawa. At least, namintin ko, yung ganitong hearing kasi, Ted, na marireduce na sa personalan, you really expect anything to happen. Siguro kung nagsuntukan yun, o nag-wrestlingan na yun doon sa aking hearing, at hindi ko na-control, I am failure ako sa pag-maintain ng order. Pero nung hinampas ko yung maso at sila huminto at nakinig sa akin, well, I think wala man siguro problema doon na masasabi natin on my part as chairman, no? Ang mas mahirap dyan, kung sila ay binubusalan ko yung bibig nila, pati yung kapwa ko senador, ililimit ko na lang sa pagiging audience ko, at ako lang chairman magsasalita, makinig lang kayo, gawin ko kayong audience, pati yung mga resource person, binubusalan ko, ayaw ko magsalita. That would be bad as a chairman. Pero kung ako, pinapakinggan ko lahat ng gusto sabihin nyo, minsan nga, nakikriticize na tayo na hindi na germane yan to issue at hand. But still, in the interest of transparency and fairness, since nandito kayo, pagsalita kayo, pakinggan ko kayo. Yun po ang aking pulisya ng aking committee as chairman. Basta, you just maintain order at mag-behave lang kayo sa aking committee. Yan lang po. Okay. Meron ho bang nagtangka sa inyo, senador man o hindi, na kumbinsihin kayong itigil na itong ginagawa niyo pagdinig? Personally, walang nagsabi sa akin. Huwag niyo sabihin na nag-isip ako bago sumagot, ha. Nag-isip ako dahil talagang inanalyze ko yung mga napag-usapan namin ng mga kapwa ko senador kung si ako ba'y kanilang kinumbinsi. Wala ko kinumbinsi. Talaga ba? Yun lang sigurong yung attendance ni Attorney Paquito Ochoa, hindi pa lang ko pinakausapan na wag nang pa-attendin, pero on the public hearing naman, openly,
tinatanong ng ating mga kasamahan yung relevance nga ng presensya niya kasi bakit daw pag sinabi ganito, hearsay, walang personal knowledge. Si Senator Jinggoy nag-cite yan, si Senator Chis nag-cite yan sa aking hearing at sinagot ko rin naman sila kung bakit minabuti kong itawag dahil nga sabi nila wala daw personal knowledge on that yung pagbigay ng instruction. Sabi ko, i-define natin yung personal knowledge. Yung personal knowledge ba ay talagang yung pag sinabi yung personal knowledge on that on the act, yung ginawa instruction na pagbigay ng instruction to Gadapan na huwag na ituloy yung operation, wala siyang personal knowledge talaga doon dahil wala man siya doon sa nung nangyari pagbigay instruction. Pero meron siyang personal knowledge as far as the information is concerned. Hindi, pero kung titingnan natin, mali po talaga yung yung ginawa ni Morales. Kasi unang-una, naandya dyan si Francia. Merong Francia, merong La Chica. La Chica po ata ang pangalan ng isa. Tapos bago pa kay Gadapan. Ang nangyari kasi mga kababayan, si Morales hindi siya dumaan kay Francia. Hindi rin siya dumaan kay La Chica. Tapos mga kababayan, dumiretso po siya kay Gadapan. Kaya nga po nakakapagtaka, hindi niya sinunod yung proseso. Ano po, kasi pag kami informant, nga naman mga kababayan, at meron siyang gagawin na surveillance, dapat pupunta siya kay Francia. Tapos dadaan kay La Chica, tapos diretso kay Gadapan. Mga kababayan, ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Na si Jojo Uspa ay nagbigay ng instruction kay Gadapan as an information na nirelay sa kanya by Gadapan. So yung masyadong debatable yung personal knowledge na yan. So yung personal knowledge na yun about that information na from Gadapan. So yun lang sa akin. Kasi kung masyado tayo magiging technical about it, ay parang mapusasan yung ating Senate hearing. Hindi natin makuha yung katotohanan. Okay. Sir, sino ho yung upperclassman ninyo na inyo pong tinutukoy dito na kaninyo ipinagtanggol pa ho ninyo opo, at nakatapos po ng matiwasay sa 6 years na term sa Duterte administration? Sino ho ito? Ito ba'y cabinet secretary? Basta nasa gobyerno pa rin siya hanggang ngayon at very sensitive yung kanyang position. Sige lang, I will tell you kung sino yung tao na yan. Yun yung sinasabi na upperclassman ni Bato na para nakikipagtulungan sa ICC. Di umano mga kababayan na kasi nasa post po yan ni Senator Bato de la Rosa na kung saan parang nakakalungkot na parang ganito, ganyan, etc. mga kababayan pero nakikipagtulungan sa ICC. Ayon po yan kay Senator Bato de la Rosa. Yan pa nga yung naging issue na parang inilaglag itong si Senator Bato ng kanyang upperclassman. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Opo. Ito hong taong ito nasa National Security Council? Basta nasa gobyerno pa rin siya. Sige lang, Ted, huwag mo muna akong interrogate about that at baka mapilitan ko sabihin. Kasi kaninyo dito, yun ho bang, ito ho kasing inyong tweet na ito o post, no, ay damdamin nyo sama ng loob ito ito ho yung sama ng loob nyo na kinukumbinse ang mga pulis. Active ho ba ito o retired na mag-testify against you? Nawala na si Bato. Senator? Sir, Opo? ako, hindi ako mahilig magpo-post na kung ano-ano. Ang pinopost ko lang yung nagluluto ako, nagbibisikleta ako. Yung mga personal ko lang yung pinopost ko. Oo nga po. Ito ho kasing post nyo na to, nung nabasa ko nga, ito ho kasi sumasalamin sa pakiramdam, sa nararamdaman po ninyo Opo. Umiiyak na ata. So, hello Senator? Umiiyak na ata. Hello Senator? Paki-check mo nga baka nasa biyahe si Senator Bato. Oo.
Oo. Nawala na si Senator. Oras ngayon, ganap ng 12 minutes after 9 o'clock. Ano ho, ito ho ang marahil ay huli kong katanungan kay Senator Bato bago ho siya bumalik sa kanya pong pinagkakabalahan ngayon kasi ang daming trabaho daw ni Senator ngayon eh. Naghahabol yata sila sa ilang pong mga session. Pero At, yun nga, no, hoping, ayan. Naputol. Naputol na. Nawala na. Subukan po natin ha kung makokontak po natin ulit. Pero nabanggit niya na after nung hearing sa Monday, hopefully makagawa na siya. No? Ng committee report. Ng committee Opo. report. Tingnan natin kung sakasakali nga po na sisiputa daw po si Attorney Paquito Jojo Ochoa dito po sa kanilang imbitasyon na ito. Nasa Kasi- linya ulit. Eto na. Okay. Ayan na, bumalik, Senator, bumalik. ang sabi ko nga po, ito ho kasing nabasa ko nga na post ninyo ay sumasalamin sa damdamin ninyo. Parang may sama kayo ng loob na kinukumbinse ang mga police active at retired na mag-testify against you? Yun nga, lumabas na yung sama ng loob ko. Talaga nagpapalabas ako ng sama ng loob. Dahil nirespeto ko yung tao, inahangaan ko, tapos gano'n ang gagawin sa akin, tinulungan ko pa ng gusto, tapos gano'n ang gagawin. At to think, Ted, ito'y mayroon pang ibang implication dahil nga, nakailang bisis na sinabi ni Pangulong Marcos na never siya mag-cooperate at never niya i-allow ang mga government official na mag-cooperate sa investigation ng ICC. Sabi pa nga ng DOJ, nakakasuhan nila yung mga taong gobyerno na Hindi, pero nagsalita din ng DOJ mga kababayan na naghahanda na sila ng briefer para kausapin po etong si PBBM about dun sa legal na posibleng gawing paraan mga kababayan na makapasok po ang ICC dito po sa ating bansa. Di umano, mga kababayan ngayon, yung sinasabi ni PBBM na hindi pa papasukin yung ICC dito sa ating bansa, malaki pa rin po ang posible na mag-iba po yan at magbago, mga kababayan. Lalo na pagka naandyan na yung warrant of arrest galing po sa ICC. Ngayon, kung titingnan po natin, pag idinaan po yan ng ICC sa legal na paraan at kinausap ng mga taga-ICC ang ating presidente at ipinaliwanag kung ano yung kahalagahan ng pag-i-issue ng arrest warrant dito kay Duterte, mga kababayan, baka magbago po yung desisyon ng ating presidente sa usaping yan, mga kababayan. Lalo na at iba pa yung ginagawa nung mga tao na ayoko naman sabihin pinoprotektahan ni PBBM at gusto ni PBBM na dito litisin sa ating bansa. Iba pa yung ibinabalik sa kanya, mga kababayan. Ano po kaya kung ito dadaanin sa legal para sa akin in my own opinion, mga kababayan, kung sakali na dadaanin niya sa legal, may papaliwanag ng tama sa ating presidente kung ano yung kahalagahan na maibigay kay Duterte yung arrest warrant galing po dito sa ICC, baka magbago po yung desisyon ni PBBM. Anyway, ipagpatuloy pa natin. cooperate sa investigasyon ng ICC. Tapos ngayon, here comes itong mga tauhan nila na iba yung sinasabi ng presidente, iba ang ginagawa ng mga tauhan nila. Hindi dapat niya ito pabayaan dahil hindi po maganda yung ganyang patalikod na pag-disobey ng pulisiya ng ating Pangulo. Senator, hindi nyo ba tinangkang kausapin siya? After all, magkaibigan naman po kayo at siya po ay ano ho ninyo, upperclassman. In due time, Ted, in due time siguro. Kakausapin ko siya. In due time, pero wag muna ngayon. Opo. Pero sa ngayon ho ba, as in pati po iba na mga dating nakaupo nung panahon ni Pangulong Duterte ay isinasama? Hello? Hello? Opo. Sa pagkumbinse to testify o kayo lang po dito ang tinatarget nitong sinasabi niyo na hello, Senator? Napuputol. Sige. Senator? Hello, Senator. Sige po. Salamat po ng marami, Senator. Kasi nga baka si Senator Bato ay mobile sige, ako lang magpapasalamat sa kanya kung sakasakaling mababalik siya sa linya, no? Kasi hello. Hello, Senator. Sige po. Yes, Ted. So, in due time, when will that due time be?
Depending my conscience. O, sige po. Kung Okay. gusto kong sabihin o hindi. Okay, sige po. So, Senator, kami po yung magmamasid at kung mamarapatin po ninyo, muli kaming tatawag para lang ho kayo na ho mismo magsabi sa mga kababayan natin dito sa mga pangyayari po sa ginagawa niyo pagdinig sa inyo pong komite, Senator. Sige, Ted. Just a call away. Tawag lang kayo. Opo. Wala pong problema. Opo. Salamat, Ted. Salamat na marami, Senator. Thank you. Salamat, Ted. Okay, mga kababayan, cut na natin dyan. So, maliwanag naman mga kababayan, alam niyo kung tutusin ako, kung tatanungin nyo, mas magkakaroon ng kwenta yung hearing ni Senator Bato de la Rosa kung ang tatalakayin niya dito yung mga biktima ng AJK. Mga kababayan, ipapatawag niya si Las Cañas, tapos tatalakayin niya dito yung kay Yang, na kung saan nadadawit po ngayon sa ipinagbabawal na gamot na nagkakahalaga ng 3 billion na nasabat sa isang bodega sa may Pampanga, mga kababayan. So yan po yung mga interesado na dapat po talaga na mapag-usapan po sa Senado, kasi mga kababayan, ang interest niyan talagang interest ng sambayan ng Pilipino. Lalo na yung mga biktima ng AJK, mga kababayan, mararamdaman nila, may paparamdam sa kanila na may hustisya pa pala, mga kababayan. Ngayon, yan po yung dapat na pinag-uusapan. Ano po, para sa akin lang naman, hindi yung pakikinggan natin ng paulit-ulit yung kwento ni Morales na hanggang doon na lang. Kada may idadagdag na pangalan, tatawagin, pero yung mismong number 1 resource person, hindi po nila mapapunta, which is etong si Maharlika. Ngayon mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo dyan? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hinggil po dyan. At ngayon pupunta na po tayo dito sa next topic po natin na kung saan yung ilang mga mambabatas po, mga kababayan, ay tila pinangaralan. Etong si Senator Bato de la Rosa, kaugnay po doon sa nangyari sa kanyang third hearing dito po sa PIDEA Leaks, mga kababayan. Ngayon, pakinggan po natin etong mga pangaral ng ilang mga mambabatas, mga kababayan. Ano po, eto, i-play na po natin. Hingi lang po ng reaction after po nung third hearing sa Senate nung PIDEA Leaks, so-called PIDEA Leaks. Meron mas lumakas po yung panawagan ng ibang senators na tigilan na yung investigation nila. Senate hearings and congressional hearings are actually paid by taxpayers' money. Tama! Kaya kapag may mga investigasyon, ang importante ditong masagot ay saan ba ito patutungo? Ano ba ang magiging benepisyo ng taong bayan? Ano ba yung mga batas na kailangang gawin or mga batas na kailangang baguhin para matagunan at hindi maulit yung mga problema na nakikita? Kasi mga kababayan, wag magagalit si Senator Bato de la Rosa kung ibinabas po siya ng mga netizen. Kung bakit binabati ko siya ng taong bayan. At kung bakit po siya napapag-usapan naming mga vlogger. Kasi unang-una mga kababayan, tayo po ay nagbabayad ng tax. Ngayon kung titingnan po natin, alam ko kayo nagbabayad kayo ng tax. Hindi naman natin hahayaan na yung ibinabawas sa atin na tax, na yung mga binabayaran nating tax, nagagamit lamang po sa hindi magandang paraan, mga kababayan. Ngayon, kung ano yung opinyon ng taong bayan, kasi nga nagbabayad sila ng tax, mga kababayan, karapatan po nila na magbigay ng komento sa mga nakikita nilang ginagawa ng mga empleyado ng gobyerno. Ngayon, kung titingnan po natin, ito maliwanag naman, sinabi dito ni Congressman Janet Elgarin na pera talaga ng taong bayan yan. Ano po, dapat kung pera ng taong bayan yung ginagamit mo, dapat sa interes ng taong bayan yung magiging resulta nung ginagawa mo. Kasi nga, yung ginagamit mo pera ng taong bayan. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Apparently, in the Senate investigation on PIDEA Leaks, what we are seeing is a stubborn dark May ads spot, pa, may ads pa. making skin dull. Saglit na mga kababayan ha. Shoutout po sa inyo yung mga viewers po natin. Hoy, shoutout po sa 1.8 na nakatutok po. Sa mga hindi pa nakakapag-like, like nyo na po itong ating video at subscribe nyo na po itong ating YouTube channel. 3,000 na lang mga kababayan. Going to 300,000 subscriber na po tayo. Ayan, mega love shoutout po ha. fused narrative. Kasi nga nagtuturuan na ay hindi, nagsisinungaling yan. Ay hindi, palaging ano yan, storytelling, liar, may mga ganong accusations. Now, where will this bring us?
I believe the best thing that can be done as a legislator also is for the committee to go back maybe 3 or 4 steps backward, gather all the evidences, decipher whether totoo ba yan o hindi. Because if you put alleged witnesses or whistleblowers in the limelight and gave them, meron kasing iba gustong-gusto nila yan pag may media attention. Ngayon, pag nilagay mo sila doon at pinasalita mo ng pinasalita, sometimes others can tell the truth. Pero yung iba kasi, they have to prove something at medyo nawiwindang na. And at the end of the day, sino ang kawawa dito? Yung mga taong bayang nako-confuse. Kasi it's human nature, a little bit marites eh. But at the end of the day, yung marites ba na yun magandang maitudulot? Lalo na't kung hindi totoo. Tama. Now, will that lead to Kasi yung mga sinasabi ni Morales, mga kababayan, hindi naman kapakinabangan nating lahat yon. Kapakinabangan niya lang yon. Kasi unang-una, yung pinag-uusapan sa Senate, mga kababayan, yun po yung mga naging problema ni Morales, personal niyang problema. Ano po, kasi ang mga sinasabi niya doon, kesyo tinanggal siya, kesyo hindi niya natanggap, nakuha, yung due process, nawala siya sa PIDEA, kung ano-ano pa, ginigipit siya, mga kababayan. Hindi naman para sa atin yun eh. Para po sa sarili niya, yung mga sinasabi niyang naapi siya sa Senado. Hindi po yan para sa taong bayan. Para lang po kay Morales, yung mga ikinikwento niya sa Senado. Kaya nga kung mapapansin po ninyo, ang malimit po niyang kinikwento, name drop niya yung mga pangalan ng mga tao na kesyo inalipusta siya, mga kababayan, para po sa sarili niya yun. At hindi napapansin yon ni Senator Bato de la Rosa. Yun na yung mga ibinabanggit na pangalan ni Morales para ipatawag, yun po yung kanyang mga nakabangga. Hindi po nakabangga ng gobyerno, kanyang mga nakabangga. Ibig sabihin, kung si Morales yung mga nakabangga ng mga taong ipinatawag dyan sa Senado, personal niya pong problema yon. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Stability of the country because people will be getting confused. And leaders are being accused. Paano naman yung mga, kasi ako naranasan ko yan na may mga magte-testify na kunyari expert tas hindi naman expert. Yung ibang mga totoong experts ay hindi nabibigyan ng panahon na magsalita. Tama. But at the end of the day, it's actually ruining our country. It's okay to do investigations, pero dapat yung mga impormasyon na nilalatag ay totoo, nakitaan ng ebidensya, at talagang may direksyon. Tama. Because at the end of the day, Kasi alam nyo, nandahil sa ginawa na hearing ni Senator Bato de la Rosa, lahat ng mga nakagalit ni Morales, nagantihan niya. Totoo, mga kababayan, nakabangga ni Morales yung si Kakdak, mga kababayan, pinatawag sa Senate. Kasi nga, ini-name drop, binaba ni Morales yung pangalan. Si Ochoa, mga kababayan, hindi natin alam kung bakit nasangkot yung kanyang pangalan, pero binanggit din ni Morales. Ipinatawag din sa Senate, mga kababayan. Ngayon, yung ibang mga ipinatawag po doon, yung mga sinasabing nagmura kay Morales, nang alipusta kay Morales, na mga pinatawag sa Senate, mga kababayan, para kay Morales, nagamit niya yung Senado para magantihan. Ano po, at maiharap sa publiko yung kanyang mga nakagalit. Di umano, mga kababayan, or yung mga tao na kanyang nakabangga nung siya ay nasa serbisyo pa at meron siyang nagawang mali. Di umano. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. we are wasting taxpayers' money. If there are really concrete allegations and proof, let's investigate. But if it's just an investigation so that people will talk about things, medyo mahirap rin yan. Kaya yun nga yung isa, there should be accountability of fake experts and fake witnesses. Maraming salamat. Tama. I agree, no? Tama yung sinasabi ni Congresswoman Garin na careful din tayo dapat. No? In fact, some senators have also cautioned the members of the committee na to proceed carefully. Kasi nga, when somebody testifies and claims this or that, ang impact niyan sa reputation of the person na being accused of something is damage na agad di ba? So we have to be careful on who we invite as witnesses and should we call them again in the succeeding hearings. Because what happened, as I saw some of the portions dun sa hearing na yun, di ba somebody made up this story and actually admitted na ginawa ko lang yun so that I can be in this committee hearing, which actually happened. So di ba, some are saying na Kasi kung titingnan talaga natin, mga kababayan,
doon sa hearing ni Senator Bato de la Rosa, base po doon sa hearing ha, base po doon sa komento natin sa hearing ni Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, talagang na-accuse si PBBM. Bakit? Una, ano yung sabi ni Morales? Pag may nangyaring masama sa kanya, sino ang sisisihin? Si PBBM. Kasi ini-name drop po niya yung pangalan ni PBBM na naando doon po sa mismong dokumento na nag-leak, na sinasabi nilang nag-leak daw di umano sa PIDEA. Ngayon mga kababayan, kung makikita ninyo no, nagigigilan si Senator Jinggoy at saka Morales, di ba ano yung sabi ni Morales? Baka kaya siya pinag-iinitan, di umano, or parang nagigipit mga kababayan, dahil parang kamiyembro ata o katiket ni PBBM etong si Senator Jinggoy dahil sa presidente. Accusing na naman kay PBBM mga kababayan. Ngayon, yung sa 2 minutes na kung saan mga kababayan wala namang kinalaman do sa usapin, talagang ipinilit ni Morales na ipanghilis. Ibig sabihin, talagang intentionally ni Morales na i-accuse yung ating presidente. Doon pa lang dapat nahalata na po nila na yung takbo ng hearing na yon para akusahan etong si PBBM. Kasi paulit-ulit mga kababayan na binabanggit ni Morales ng pasimple yung pangalan ng ating presidente. Dapat doon pa lang nakikita na po nila kung ano yung motive nitong si Morales. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? It's now becoming a circus. Yung committee hearing na yun, tama yung sinabi ni Congressman Garin din, anong direction? What do you want to achieve? Now, if you're running a circus, you will naturally invite the clowns in. So that's what we want to avoid. Diba? Sayang lang na hindi mo na kasi mabawi yung damage that you will do to the person once you testify na this or that. And it's based pala on something, some unnamed informant, based on an unverified claim, and no follow-up investigation was ever made. Diba? Yet, 3 hearings have already been spent on it. 1 more coming up daw, sabi nila. So, while it is not our place to tell them what to do, no? Pero sa akin lang, it's like, just like the House din, we should always be very careful in siguro selecting who we invite as so-called witnesses. And we could see it. I think hindi na, don't take our word for it. Hindi na po kami siguro. I won't present this as comment namin. But tingnan po yung mga comment ng mga kapwa senador po nila. This is on the 3rd hearing already. As early as the 1st, I think, or 2nd hearing, may mga senador na who would take part of the committee only to say na parang wala, this is not going anywhere. Senate President Zubiri made a statement during the hearing, I think, the 2nd hearing, nag-statement po siya sa, I guess, media forum rin nila sa Senate, na urging caution kay Chairman Bato and his committee. Hindi, tsaka di ba kita nyo mga kababayan nung nagsalita na etong si Senate President Juan Miguel Zubiri, meron na po siya mga binitawang salita doon, mga kababayan, na talagang, di ba tinamaan pa nga si Senator Bato, kaya nga medyo naging madrama yung kalagitnaan ng hearing ni Senator Bato de la Rosa, yung 3rd hearing, mga kababayan, kasi hindi lang si Senate President Juan Miguel Zubiri yung nagsalita doon. Ano po kung hindi, bago magtapos yung hearing, nagsalita din etong si Senator Chis Escudero na hanggang kailan ba matatapos yung pagpapatawag ng mga resource person. Kaya nga kung makikita nyo, nagsalita din si Bato. Ano yung sabi ni Bato? Bigyan pa siya ng pagkakataon ng isa pang hearing. Ano po, na kung saan talagang ipinipilit niya pa yung isa pang hearing para daw matapos etong kanyang hearing, mga kababayan. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Happened again during the 3rd hearing. This time si Senate President Zubiri nag-attend mismo ng hearing just to say that urging caution and urging proper use of their time. And I understand the respect siguro po. They have all due respect kay Chairman Bato so as not to interfere. After all, committee niya po ito. Pero you could see the sentiment po. This is not us talking. This is yung Senate po mismo. They are out there to, as Senate President Zubiri said, to protect the integrity of our Senate, your Senate. Siya na po mismo nagsasabi, parang in kinder terms po, no, na tama na po. Parang it seems to be going nowhere. Kasi kung titingnan natin yung pahiwatig ni Senate President Juan Miguel Zubiri na parang doon sa kanya mga salitang binitawan, i-stop na. Dahil kung ipagpapatuloy pa, baka ikasira ng institusyon ng Senado. Kasi kung titingnan po natin,
talagang may mga tao na naiinis na mga kababayan doon sa, sa itinatakbo nung hearing nitong si Senator Bato de la Rosa. Kaya nga ang sinasabi ng ibang mga netizen, eto po ha mga kababayan, base po sa mga netizen, ang sinasabi po nila, mas magandang sa Congress na lang, imbestigahan kaysa sa Senado. Kaya nga kung makikita po ninyo, marami ng mga tao na didismaya dito po sa Senado. Kasi nga naman, yung iba, pagpabor daw po sa kanila, di umano, talagang wag ipatawag. Katulad nung nangyari kay Kibuloy, mga kababayan. Pero kapag ka maliliit na tao yung pinag-uusapan at si PBBM yung tampok at topic mga kababayan at magsasagawa ng hearing, pro Duterte, talagang binibigyan ng pagkakataon. Pero pag dun kay Kibuloy, talagang ang tingin nila, kagalang-galang, makajos mga kababayan, at talagang kaibigan. Pinupuntahan pa nga sa rally. Ngayon, kung titingnan po natin, dun pa lang, sa asal at ginagawang ganon, talagang nakaka-create na sa isipan ng mga tao na parang hindi patas ang Senado. Ano po pagdating sa kanilang pagpapatawag ng mga tao, ng mga research person, na tatanungin at kanilang i-cross-examine. Ngayon, kung titingnan po natin, medyo yung pangalan ng Senado bumababa. Ano po, dahil nga doon sa ilang mga senador na parang ginagamit sa paninira, di umano, mga kababayan, ginagamit sa paninira yung mga hearing sa Senado. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? We've had many senators who seem to express the same sentiment. Pumasok po doon dati si Senator Grace Poe, made that comment. Senator Escudero, Senator Jinggoy. You also have other senators who have attended and really po, I don't know kung saan po. Ako mismo, di ko po rin po alam kung saan po papunta itong committee hearing. And in general po, with that, nakakadismaya because again, in comparison, we have a lot of pending bills. Kami po dito sa House, tapos na po sa LEDAC priority. We're waiting on our counterparts sa Senate. You can see po kung gaano ka-precious ang time sa Senado. As compared dito, we have 300 plus congressmen. Pag committee, in and out, we have the luxury na magbabad sa hearing buo. Pero nakita po natin sa PDEA leaks, labas-pasok ang mga senator. This is not because hindi sila nagtatrabaho, but because they have other committees po siguro, they have other engagements. Pero ito yung nakakapagtaka. Tapos na po yung LEDAC priorities natin, sila hindi pa. Yet we have these third hearing going on fourth hearing na there are like 6 senators who are attending. Paano na po yung mga LEDAC priorities natin doon? Kasi mga kababayan, tulad nito, yung rice tarification law, okay na sa Congress. Hinihintay na lang sa Senate. Ano po kung ano yung kanilang gagawin doon. Ngayon, kung titingnan po natin ang panawagan ng sambayan ng Pilipino, mas mabuti na pagtuunan nila ng pansin yung rice tarification law na maamyendahan. Or di kaya naman, kung hindi nila kayang amyendahan, ay basura na lamang po nila ng tuluyan. Ano po, para makatulong po sa mga kababayan po nating Pilipino. Kaya nga kung titingnan po ninyo, ang Congress tapos na doon sa mga prioridad, mga kababayan, na makakatulong sa mga kababayan nating Pilipino. Pero daw ang Senate, di umano base po dito, kaya Congressman Gutierrez, hindi pa daw po tapos. Kasi nga mga kababayan, kung titingnan po natin, di umano etong inuuna kasi nitong si Senator Bato, saglip na yung mga mahalaga, yung walang kakwenta-kwentang PDEA leaks na yan. Dapat tapos na yan sa first hearing pa lang, mga kababayan. O kumaari nga, dapat hindi na po inihearing yan. Lalo na, at ang pinag-uusapan naman po dyan, puro hearsay lang na salita nitong si Morales. At dapat mga kababayan, kung sakaling napasalang na, nandyan na, napag-usapan na, dapat first hearing pa lang tapos na yan At yung sunod na hearing ni Senator Bato, ay yung interest naman ng sambayan ng Pilipino. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Are they currently being discussed? Or is it going to go anywhere? Paano na po yung economic reform po natin? Parang wala pong nangyayari. So, I think that's why, this is a personal opinion now, siguro in the House, na nakakadismaya po yung nangyayari doon. It seems to be nag-aaksaya po ng oras. Tama! And if you look at the hearing, 3 hearings na po yan, nagkaroon lang ng clarity at the very last hour nung pumasok po yung discussion between Senator Escudero and Attorney De Valle ba yun? Attorney De Villa. When they had the discussion on yung PDEA leak na mismo, doon lang nagkaroon ng clarity. And I think then and there, natapos na po yung issue ng inquiry. Supposedly, tukol sa PDEA leaks ito. Yet we still afford these supposed witnesses, whistleblowers, the opportunity na sinasakay na po tayo kung saan-saan man na kwento to papupunta. So, yun lang po, I think, is our comment here. As much as possible,
we would urge siguro po yung Senate we've always been urging them to give priority dito sa LEDAC natin and sa economic revisions. All the more now in light of this hearing po na parang dead end na po. Yun na po. Nagkaroon po ba ng... Sorry if I believe Congresswoman Sorry Sansing would also like to... Sorry, very quick comment lang po. Actually, I think several things that we've noticed. First is magsisinedye na po next week. So we have a lot of priority measures that we have to pass before we go on break. So hopefully po we resonate the calls of the other senators na sana ma-funnel po yung time instead of gearing it towards the third hearing or a fourth hearing. Sana po mag-gear towards pushing for the priority measures. Siguro po, one thing that Ronwell Jose, mega love shoutout is a little bit concerning with regard to these hearings is merong narratives relating to the president. And that's perhaps something that we would like to again reiterate that whenever there are things relating to the president at nakikita po to in a national stage or even an international stage, it also affects the image of the country. So we would like to again reiterate our call to Senator Bato to please exercise caution in all of these hearings, and sana po in the way these hearings are conducted, mag-follow po tayo ng rules or ng protocol, kasi meron pong nangyari wherein one of the witnesses, I believe it was Morales, said something a little bit untoward towards Senator Jinggoy. So, towards a member of the Senate. So, kasi nga mga kababayan, si Morales kasi resource person, tinatanong. Natural karapatan ni Senator Jinggoy na magtanong kay Morales. Pero, walang karapatan si Morales dapat na bastusin yung senador. Kasi binastos ni Morales, mga kababayan, etong si Senator Jinggoy. Yung tinatanong lang naman, nitong si Senator Jinggoy ay nakabase po sa dokumento. Yung kay Morales kasi mga kababayan, nung wala na nga po siyang maisagot, nung wala na po siyang maisagot, talagang ad hominem attack na yung ibinato niya, isinagot niya kay Senator Jinggoy. Which is hindi dapat. Mga kababayan, kung sa ibang senador, siguro kung kay Raffy Tulfo mo ginawa yan, Morales, baka na-contempt ka na. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. in those cases, usually here in the House, if a witness starts exhibiting those sorts of behavior, sinasabihan siya na we will hold you in contempt or we can cite you in contempt. Pero I think in terms of the procedural way it was conducted, medyo hindi po yata the witness was not told to back down. So siguro po, yun lang po siguro. I think that's where the senators are coming from as well in the way that the hearings are being conducted. So yun lang po, just a few thoughts as well on the matter. If I can add a little to what my colleagues mentioned. Actually, it's not a matter of because the president is the one being alleged to or alluded to. Whether that will be the president, whether it's a senator, it's a congressman, lalo't lalo na kapag pangkaraniwang tao. It's no difference eh. The issue here is not kung sino ang mga pinagsasabihan ng issue here. But the issue here is the code of conduct of a legislator. Kasi kami naman sa totoo lang, without the power of our people, we are nothing. Kung wala yung mandato ng tao sa amin, wala naman kami nung ganung power. So, that power to legislate actually makes you the voice of your people. And proper conduct mandates that if you are the voice of your people, you have to be very careful na hindi magagamit yung boses na yon dun sa mga interest ng iba. Tama! Alam nyo, minsan marami ang pwedeng maging interest. Natural yan na merong mga gustong medyo magulo at masalimuot. There are just a minority of people who are happy if there is infighting. Pangalawa, it's a very prestigious body, that's Senate. So with due respect na to Senator Bato na talagang inirerespeto naman natin, we cannot use the four corners of Senate and being a legislator
to just put anything under the sun. With power comes responsibility. Sapol. It's not because it's the president, pero mga artista na pinapangalanan. Sapol. It's not the point eh. The point is, if this will not stop, this can be a precedent wherein anybody can be damaged just because merong nakapasok. Admittedly, in any organization, be it in the Philippines or abroad, meron talaga yung isang tao sa isang opisina na walang gagawin kundi mamuna. Tama. Na maghanap ng mali ng iba. And that happens in many offices. I've been to many offices in the executive and the legislative. Ganun talaga yun eh. Kasi ganun talaga yung tao. So there are offices na merong mga tao dyan na walang ibang gagawin. Kundi maghanap ng mga diferensya, mag-report or magmarites sa ibang mga opisina. But the real workers will become victims to this. Kasi yung mga taga-ikot at taga-intriga, pag hindi mo i-validate yun, ang mga natatamaan ay yung totoong nagtatrabaho. So, Kasi kung makikita po natin si PBBM, hindi naman niya sinasagot yung mga batikos po laban sa kanya. Sinagot niya yung kay Morales, mga kababayan, pero hindi niya pinersonal etong si Morales. Ang sagot lang ni PBBM, may hahalin tulad niya lamang, mga kababayan, sa isang jukebox na kung ano yung ihulog mo, kapag ka naghulog ka ng pera, kakantahin kung ano yung gusto mo, mga kababayan. Tapos yung sinabi ni PBBM, talagang ang tingin niya professional liar. Kasi nga, bakit nasabi yon ng ating presidente? Dahil merong kaso etong si Morales na dishonesty, mga kababayan. Kaya po siya, at saka false testimony, mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. how can we now deliver to our people if Jokebox pala. we will have a system like this that unvalidated witnesses will be given the platform? Because, I mean, as a doctor, merong iba dyan na sa psychology nila, let me have that 2 cents worth of getting the limelight. Mapupunta ka sa media, titingnan ka ng lahat. Yung iba niyan, baka nga medyo na bola. Mga ganang bagay, no? I mean, pwedeng hindi ito nangyari, but as we are seeing the investigation, it's unfolding that there is no proper vetting of who will be given that microphone. Yes, the precious time of Senate is being dragged kasi nga maraming ang kailangang ipasa. Pero hindi lang yun eh. Andun yung power na binigay sa atin na temporary, na dapat nating pangalagaan, na hindi natin pwedeng gamitin para siraan yung iba unless there is really a clear basis. Again, with our power comes responsibility. With that responsibility is to make sure that the voice of the people at the legislative power will not be used by some interested parties. It's not about the president. It's not about actors or actresses and prominent people. Paano na yung iba? Ito, tanong ko sa inyo mga kababayan, yung mga nanonood dito. Sa tingin nyo, yung itinakbo ba ng hearing ni Senator Bato de la Rosa, sinong nakinabang? Kaninong interest, mga kababayan? Kaninong interest napunta? Ito, comment nyo sa ating comment section. Wala akong sinasabi ha. Ang sabi ko lang, ako nagtatanong lang. Sa tingin ninyo, mga kababayan, kaninong interes, sino ang nakinabang dito sa itinakbo ng hearing nitong si Senator Bato de la Rosa? Comment below mga kababayan, kasi para sa akin, eto isang pangalan lang yung babanggitin ko pero marami pa yan. Si Morales. Ano po, kasi unang-una, nakaganti siya dun sa mga tao na nakabangga niya. Kasi naipatawag at nailabas sa publiko yung mga mukha ng tao na nakabangga nitong si Morales. At ang tingin ngayon ng mga didishit kay Morales, mga kababayan, ay isang bayani. Ano po, na kung saan yung iba pa nga mga netizen ay nagpagawa pa ng damit at ibinebenta ng 600 pesos at yung kalahati ng pinagbentahan or higit pa doon, mga kababayan, di umano mapapapunta daw dito kay Morales. Tingnan nyo mabuti kung sino ang nakinabang ng matindi nung itinakbo ng hearing nitong si Senator Bato. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Na kung walang-walang laban, kaya lang hindi sila makalapit sa isang senador at may lumapit doon at nanira ng ibang tao that will push them down to mental jeopardy. Tama. So we as legislators should be responsible to filter real, accurate witnesses. Sa iba pa nga yan, mga kababayan, bago pa sila sumalang sa mga ganyan, mga hearing, talagang ibinibriefing muna nila yung mga tao na wag kayong magkakagulo doon. Wag kayong maninira ng mga tao na nagtatanong sa inyo.
Kung ano lang yung itinatanong sa inyo, yun lang yung sagutin ninyo. Huwag kayong lalampas ng kwento, huwag kayong magdadawit ng kung sino, basta kung ano lang yung itinatanong sa inyo, sagutin nyo direct to the point. Para tapos agad. Diba? Habol ko lang po, do you think po na put in question yung leadership ng Senate on how they handle yung PDEA leaks investigation? On my part, hindi naman siguro because Senator Miggs is coming out, no, as I've heard from our colleagues. But I believe this is the best opportunity for the Senate leadership to come out in the open and call a spade and put order within the Senate. We acknowledge the presence of House Committee on Women and Gender Equality Chairperson and Bataan 1st District Representative Geraldine P. Roman. Thank you for joining us, ma'am. Good morning, everyone. Dun sa leadership na, Senate President Miggs has several times made a comment na about being cautious about it now. But at the same time, he said that he also respects the committee system of the Senate. So I don't think it's really an issue on leadership, but rather siguro intent or purpose of the continued hearings on the PDEA leaks. I think that's where we should question kung ano ba talaga ang gusto nilang maabot. May I add? Yes. Yes, ma'am, go ahead. We recognize the independence of the legislative branch of government. We are co-equal with the executive. And we do not question the prerogative of the Senate if they want to conduct an investigative inquiry, no? But let us be reminded that these acts, these investigations have a sole purpose of trying to improve legislation. So as my colleague said, what is the point? What is their real intention? When I view things, how they are conducting this inquiry, and I look back at the past administration, I can't help but wonder, what is the real intent of Senator Bato de la Rosa? I would like to think that he would like to improve in legislation, no? But I've also asked myself, it's inevitable, it's in the mind of everyone, kung itong investigasyon na to ay nangyayari sa nakarang administrasyon, ano kaya nangyayari ngayon, ano? Oo. Parang merong kakulangan ng paggalang sa pagkatao ng ating Pangulo, na pati ngayon kino-question. Kita nyo yung sinabi dito ni Congressman Geraldine Roman. Paano kaya kung yung investigasyon ng nitong Senado or nitong komite ni Senator Bato de la Rosa ay nangyari sa panahon ni dating Pangulong Duterte? At ipagpalagay natin na yung senador na nag-iimbestiga etong si former Senator Trillanes. At yung mga tao na ipinapatawag doon na mga resource person, mga kababayan, mga normal na mga kababayan po nating Pilipino na magte-testify laban po dito kay Duterte dahil si Duterte di umano yung naandudo sa dokumento na nag-leak sa PDEA. Sa tingin nyo, mga kababayan, ano kaya ang mangyayari doon sa mga, let's say, may isang tao na lumabas na katulad ni Morales na inaakusahan si Duterte na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot base doon sa doon sa dokumento na nag-leak sa PDEA. Sa tingin nyo, ano kaya ang mangyayari doon sa katulad ni Morales kung sa panahon ni Duterte nangyari yan? Comment below nga, mga kababayan. Kasi kung sa panahon ni Duterte nangyari yan, talagang sabi nga nung iba, lalo na ng mga netizen, baka kulong ka na agad or di kaya naman, di umano, makita ka na lang na bumulagta ka sa karsada at sasabihin, mga kababayan, na ikaw ay sangkot or isa sa mga natukhang, etc., mga kababayan. Ano po, kasi kung titingnan po natin, ito mismong nagsabi sabi nga nitong si Congressman Geraldine D. Roman, paano kaya kung nangyari sa panahon ni Duterte ito? Ano kaya yung mangyayari?
Di po ba ngayon ipagpatuloy pa natin? Malinaw naman, lumalabas sa press na negative siya. Bakit natin pinagpipilitan? So, nananawagan ako sa aking kaibigan, Senator Bato de la Rosa. Maybe you should focus your energy on more productive and matters that really concern our citizens in the country. Katulad nga mamaya, siguro mapag-uusapan din natin yung ating rice tarification law, yung anti-discrimination na bill based on sexual orientation, gender identity, and expression, and so many other legislative measures that are more pressing and more urgent, no? So, para sa akin, it's a waste of time, really. Sa poll, mga kababayan. Kasi kung titingnan talaga natin, eto para kaya Congressman Roman, mga kababayan, talagang pag-aaksaya lamang po ng oras. Ano po, hindi lamang po ng oras, kung hindi pera ng taong bayan.